Alam niyo po sa ibang bansa, yung mga namatay sa sudden infant death syndrome o yung mga hindi maipaliwanag na dahilan ng pagkamatay ng baby ay ino-autopsy po nila. So, may mga findings po yung mga pathologists, mga scientists, kung ano yung nakita nila dun sa gross anatomy, histopathology, yung mga sa tissues, at saka sa neuropathology ng mga batang yun na inotopsy, pinagsama-sama nila yung kanilang mga naobserbahan. At ito po yung nakita nila. Ang mga sa autopsy nakita nila may mga petechial hemorrhages sa lungs tsaka pleura. Yun pong mga maliliit na pagdudugo. Tapos meron pa yung pulmonary edema, yung nagtubig yung lungs. If you will research further, kasi pwede po kasi yung genetically ganun, may ganung mga pangyayari. Medyo malalim na po kasi yung sa enzyme, sa biochemistry. Tapos meron pa silang nakita sa histopathology na yung vascular endothelial growth factor sa spinal fluid, yung cerebrospinal fluid, yung tubig na nagbabalot sa central nervous system, sa brain spinal cord, nag-iiba-iba. Parang BEGF polymorphism, nag-iiba-iba po yun, yung growth factor na yun. Na magkakos ng asphyxia o mababa yung oxygen level. So yun po. Tapos sa neurohistopathology naman, yung abnormal level ng serotonin o yung 5-hydroxytryptophan. Yun po kasing serotonin ay responsible po sa paghinga at sa pagtibok ng puso, may relationship. A neurotransmitter din po kasi yun sa brain na palapit sa respiratory center, yung center sa brain na paghinga. Tapos napansin pa nila yung autopsy, yung mga batang ito, meron silang hypoplastic arcuate nucleus na isang structure sa brain na malapit sa respiratory center, sa brainstem, na responsible sa paghinga. So kapag yung maliit yung arcuate nucleus, may possibility na yun nga yung biglaan na lang mamamatay yung baby. Na technically unexplained, pero ito yung suggestion ng mga scientists. Maliit yung arcuate nucleus. Kaya meron na akong kinoin na term yung sudden fetal death syndrome. Ako lang po yung may sabi nun na. Kasi meron po mga baby na namamatay nasa loob pa lang ng sinapupunan. So yung ang suggestion nila, yun dahilan na namatay yung baby kahit nasa loob pa lang ng tiyan kasi nga maliit yung arcuate nucleus. Yan. So, kapag lumabas na nabuhay yung baby no, na ilabas, yun nga, magkakaroon ng sudden death na hindi nila maipaliwanag. Pero yun nga, ito po, maliit yung arcuate nucleus. Hi po!